Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ang tagal ka na namang hindi nakapag-upload dito sa aking YouTube channel na nabalitaan ko na namimiss nyo na daw ako. Hindi, joke lang. Namiss ko kayo guys. Namiss ko mag-vlog. Namiss ko tong YouTube channel ko. So, ayan. Naisip ko ngayon na wala naman akong ginagawa. Mag-update ako sa inyo kung ano na ba yung bago sa ating buhay-buhay ngayon, kung kamusta na ba ang ating acid reflux, ating GERD, ating anxiety, at kung ano-ano pa. And i-update ko rin kayo guys kung ano na ba yung bago sa ating thyroid problem, kung ano na ba yung improvement, kung ano na ba yung latest. Yeah. Since mga marites tayo dito, hindi naman lahat. So, basta gusto ko lang ngayong i-update guys kung ano na ba mga bago sa ating thyroid problem ngayon na baka kagaya ko meron din sa inyo na makarelate dito sa aking story or sa aking pinagdadaanan. So, bago natin simulan itong video na to guys, please make sure na nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga ilalabas natin mga bagong video, So, wag na natin patagalin to guys. Simulan na natin tong ating thyroid, acid reflux, anxiety, update, kineme. So, let's go. Mga mare. Since inaatake pa rin naman ako ng aking anxiety, eto na nga. Umiinom pa rin ako guys ng aking tea. Ayan. Ayoko naman maging malungkot dito sa aking pagbo-vlog ngayon. Ang tagal ko na nga hindi nag-vlog tapos ang lungkot pa, 'di ba? Magkukuwento pa ako na parang nakasimangot ako or malungkot ako. Gusto ko naman kahit papaano medyo ismail-ismail naman tayo, 'di ba? Kagaya nga na sinabi ko is ngayon nga is meron akong monthly period, so malakas ang aking anxiety. At eto talaga ang aking mga first aid. Ito yung aking chamomile tea na iniinom ko ngayon, and naglalagay pa rin ako ng mga lavender essential oil dyan sa aking mga sentido para kahit papano ma-relax-relax ako, ganyan. And sa gabi guys, napakahirap para sa akin matulog. Nahihirapan ako matulog. Tapos pag nakatulog ako sa alanganing oras, is nagigising naman ako. Minsan nagigising ako ng mga 3 a.m. Tapos nahihirapan na ako matulog. Inaabot na ako ng mga 5 a.m. mahigit bago makatulog ulit. So, hindi ko alam kung normal ba yon kasi nga may thyroid problem ako, may acidity ako. So, hindi ko alam. Pero, sumali ako sa group ng may mga thyroid. So, karamihan din daw sa kanila is ganun nga rin yung symptoms ng thyroid nila na parang nahihirapan silang makatulog, and sa gabi nga, minsan nagigising din sila ng alanganin. Tapos parang ang dami nang tumatakbo sa isip nila, ang dami nilang nai-imagine, sabi nila parang na-anxiety nga daw sila, ganyan-ganyan. Pero ako naman, minsan dumarating din ako sa point na ganun, pero hindi naman ako totally na, pag alam ko nang ina-anxiety ako, ayan, pahid na ako ng pahid ng mga kung ano-ano essential dyan para ma-relax ako. Tapos nakakabalik naman ako agad sa pagtulog. Pero minsan talaga nilalabanan ko siya. Yung gusto ko kasi parang normal na yung ganon. Nakakatulong din talaga sa akin yung essential oil tsaka etong chamomile tea para ma-relax talaga ako. Lalo na pag may monthly period ako, tsaka pag fertile days ko, ayan, dyan ako malakas magtumira ng mga chamomile tea. Wala naman siyang side effect sa akin guys. And nakikita nyo naman sa ngayon na okay naman ako, taba naman ako, and charot. So, okay naman ako guys. And ngayon lang guys, month of October, ayun na nga, nagpapacheck up ako dito sa amin, sa may OPD dito sa hospital sa amin. And, ina-adjust nila yung gamot ko. Ina-adjust nila yung aking maintenance. Kasi umalis na ako sa endo ko guys. Umalis na ako sa endo ko, endocrinologist ko. Kasi nga, in-advise na ako ng endocrinologist ko guys na surgery and radioactive, ganyan-ganyan. So, hindi ko kasi kaya yung price na binibigay niya na 128,000 for surgery pa lang yun. And wala pa yung mga laboratories, biopsy, x-ray, etc. Kung ano-ano pa. So, wala pa dun sa 128,000. Parang yung 128,000 na yun is surgery lang ganun. So, nag-try ako mag-public hospital dito sa amin nga. Since wala namang
Wala pa naman akong schedule na nakukuha noon sa Jose Reyes or PGH. Nag-try muna ako dito sa aming public hospital. So, diyan, okay naman ako. Nakakapagpa-check up naman ako. Kaya lang, nagkaroon ako ng problema sa TSH ko. Masyado siya mababa. Ganon. Pero parang wala namang effect sa akin yan. Siguro yun nga yung time na natutulog ako ng gabi, nagigising ako, tapos nahirapan ako makatulog. Yung mga ganon. Baka yun yan. And then, every 2 weeks, guys, nagpapakuha ako ng dugo, pinapacheck ko kung normal na ba yung TSH ko. Then, yun na, tumawag na sa akin yung Jose Reyes na meron na nga daw akong schedule doon for check-up. And then, nagpa-check up na ako doon, guys. Sabi sa akin doon is, tinignan nga yung x-ray result ko na, ayan, kung makikita nyo, medyo halata ngayon siya, no? Ayan, medyo malaki siya ngayon. Pero in person talaga, guys, parang wala lang yan. As in, parang wala lang. Pero, ayan ngayon, medyo halata siya. Enlarged siya, guys. And dito sa left side, yung aking nodule na nasa category 3. Na, ano lang, wala pa siyang 1 cm or 1 cm. So, sabi sa akin doon, sa Jose Reyes, i-x-ray daw ako and for biopsy. Pero pinababalik pa ako kasi yung gamit na pang x-ray is nasa OR daw nila. So, tatawagan ako doon and then baka this year or next year is magpa-schedule na ako for surgery kasi nahihirapan na rin ako sa mga sintomas ng aking thyroid, guys. Sobrang hirap na. Akala ko dati yung mga nararamdaman ko is dahil lang sa acidity ko, dahil lang sa may anxiety ako, hindi pala. May mga times din pala na yung mga nangyayari sa akin dahil din sa mga sintomas ng thyroid ko. Kumbaga, naghalo-halo na siya. So, ngayon, napapansin niyo na okay naman ako. Kasi nga, iniiwasan ko talaga, guys, na ma-stress and mag-isip ng kung ano-ano. Kumbaga, kung ano yung mga nangyayari sa akin ngayon, hinaharap ko na lang siya. Pero nung nalaman ko na kailangan ko magpa-surgery, nung nasa endocrinologist ko pa ako, talagang na-depress ako, umiyak ako, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera pang surgery, ganyan-ganyan. And then, hanggang sa, may mga nakakausap akong tao na, huwag ka ma-depress, huwag kang ganito, huwag kang ganito, huwag kang mag-isip ng nega, ganyan-ganyan, kasi hindi siya nakakabuti. So, yun, medyo kumalma ako hanggang sa ngayon na nakikita niya naman na medyo okay ako. Pero may pinagdadaanan pa rin ako, guys. Yun nga yun sa thyroid ko. Kasi, till now, hindi pa rin talaga ako ready magpa-surgery, guys. Ayan. Tinatanong ako ng surgeon doon kung ipapatanggal ko na daw ba, ano daw bang bala ko. Siyempre, sa ngayon, talagang gusto ko na siyang ipatanggal. Pero natatakot ako. Kasi nga, ang hirap din kaya mabuhay, guys, nang wala kang thyroid gland, no? Tapos lifetime kang iinom ng gamot or magme-maintenance. Oh my God, di ba? So, sa mga nagpa-surgery na sa kanilang thyroid, please comment down below, guys. Kamusta na ba kayo? Ano na ba yung mga nararamdaman nyo after surgery nyo? At kung ano na ba yung mga panibagong sintomas nyo na nararamdaman. Kasi for sure, mga hypo na kayo Kasi guys, pag na-operahan ka as a hyper, pag tinanggal na yung total thyroid gland mo, is hindi pa doon natatapos ang pagkakaroon ng thyroid problem. Magiging hypo ka na. And magda-lifetime maintenance ka na talaga, guys. So, comment down below, guys, sa mga nagpa-surgery na ng kanilang thyroid at kung kamusta na ba kayo. So, big hug, guys. So, bigyan nyo ako ng lakas ng loob para harapin ng aking pagpapasurgery this year or next year. Kasi, hindi pa talaga ako ready, guys. Natatakot ako. Oh my God. Naiisip ko palang natatakot na ako. Pero, sa dami ko nang nakausap na nakapagpa-surgery, okay naman daw sila. Wala na yung mga sintomas ng anxiety, yung mga hirap matulog, yung mga ganon. So, good sa kanila, pero talagang as in, natatakot talaga ako. Hindi ko alam. 'Di ba? Kaya more on dasal ako, simba, kasi wala man ako ibang kakapitan and sobrang nagpapasalamat din ako sa ngayon sa family ko dahil hindi nila ako pinababayaan, inalalayan nila ako sa
pagsama-sama sa akin sa pagpapa-check up ko, and then financial din. Eh, syempre wala man akong trabaho, 'di ba? Ano lang ba meron ako? Maliit lang na sari-sari store, kaya lahat talaga na nangyayari sa akin ngayon na blessing, eh, utang na loob ko talaga sa family ko. Kaya yun guys, ang pinagkakaabalahan ko habang ako ay nasa paggagamot ng aking thyroid, nag-aabang kung anong next step na gagawin sa akin ng aking doktor. Eh, nakapokus naman ako sa pag-aaral ko ng aking Korean language kasi plan ko guys na mag-apply sa Korea para kahit papaano ay makabawi naman ako sa mga taong tumutulong sa akin at hindi talaga ako pinababayaan. Hindi lang yan, syempre gusto ko din matupad yung mga pangarap ko. Guys, may pangarap pa ako. Kaya talaga natatakot ako guys, magpa-surgery. So, sa akin namang acid guys, grabe. Pag talagang makakain ako ng mga hindi gusto ng tiyan ko, eh grabe talaga yung aking acid. Ewan ko ba, akala ko tapos na ako sa kanya, pero hindi pa pala siya tapos sa akin. Dinadalaw-dalaw niya pa rin ako kuminsan. And, yung anxiety ko nga, ayun, madalas talaga siya ngayon, lalo na pag magme-mens ako, tsaka yung after mens. Ganun, parang may aftershock pa siya. Pero totally guys, sa ngayon, 50-50. Minsan okay ako, minsan hindi ako okay. Kaya napakahirap din talagang i-explain. So, sa ngayon is, okay naman ako. May mga nakaredy pa rin naman ako dyang antacid, mga essential oil, and ayun nga, hindi nawawala sa akin ang tea, yung aking chamomile tea. Kasi parang feeling ko lalo ako magpapanik pagka wala ko ng mga ganitong bagay. Tsaka bumili rin ako guys ng mga propanolol, yan, yung mga pampalpitate. Tapos pagka nagpapanik kasi ako, tumataas ang aking BP. Ewan ko kung ako lang. Comment down below guys kung same ka sa akin na pag nagpapanik at ka ba, tumataas din ba yung BP mo? Grabe. So, yun lang guys naman yung bago sa atin ngayon. Bukod sa pagpapagamot ko nga, yun, nag-aaral ako ng Korean language. Sobrang stressful palang mag-aral nun. Talagang, kinchana go. Ganun talaga guys, ganun talaga. Sobrang hirap. And dahil nag-aaral na ako ng Korean language guys, at magkakaibigan naman tayo dito, no? From now on, ang itatawag ko na sa inyo is mga chingo. 안녕하세요 여러분. Jerome Melody-입니다. 필리핀에서 왔어요. 만나서 반가워요. 아, 사랑해. Andaw. So, yun lang guys. Yun lang naman yung bagong update sa atin ngayon. And sana nga talagang magtuloy-tuloy na talaga tong pagbo-vlog ko, di ba? Noon ko pa talaga sinasabi na sana magtuloy-tuloy yung pagbo-vlog ko kasi napakahirap talaga guys mag-isip ng content at ewan ko, nahirapan din kasi ako mag-vlog dito kasi nga maingay, ganyan. Tapos minsan pag magbo-vlog ako, sasabayan nila ng ingay, ng kakulitan. So, buti na lang talaga may nagregalo sa atin ng Boya mic guys, na kahit may dumaan-daan dyan, malinaw nyo pa rin akong naririnig. So, siguro naman talaga, makakapag-vlog tayo ng tuloy-tuloy, no? So, ayun. Ayun lang naman yung mga bagong update sa atin ngayon. So, kayo, comment down below guys, kamusta na ba kayo at ano na ba yung mga nararamdaman niya. So, hope you like this video guys. Please don't forget to like, share, subscribe, and please click nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga ilalabas natin mga bagong video. Okay? So, see you on my next vlog guys. Annyeong!